Ang Sulat ni Santiago. Unang Kabanata. Mula kay Santiago na lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Mahal kong mga mananampalataya na nagsipangalat saan man sa mundo. Ang pananampalataya at karunungan. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda, dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. Mga mahihirap at mayayaman. Dapat ikagalak ng mga mahihirap na kapatid kay Kristo ang pagpaparangal ng Diyos sa kanila. Ang mga mayayaman naman na kapatid kay Kristo ay dapat ding ikarangal ang pagkakababa sa kanila ng Diyos dahil lilipas sila katulad ng mga bulaklak sa parang. Natutuyo ang mga damo sa matinding sikat ng araw, nalalaga sa mga bulaklak nito, at kumukupas ang ganda. Ganoon din naman ang isang mayaman. Mamamatay siya sa kasagsagan ng paghahanap buhay niya. Mga pagsubok at tukso. Mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok. Dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos dahil hindi maaring matukso ang Diyos sa kasamaan at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. Natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Kaya huwag kayong magpadaya mga minamahal kong kapatid. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ayon sa kanyang kalooban, ginawa niya tayong mga anak niya sa pamamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan upang maging higit tayo sa lahat ng nilikha niya. Pagdinig at pagsunod. Tandaan niyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya talikuran niyo na ang lahat ng kasamaan at maruruming gawain, at tanggapin ng may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso na siyang makapagliligtas sa inyo. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin niyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya niyo lang ang sarili ninyo. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito. Katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin, na pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at agad kinakalimutan ang ayos niya. Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap na nagpapalaya, at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad, ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Kung may nag-aakalang siya ay relihiyoso pero hindi naman magawang pigilan ang dila niya, walang silbi ang pagiging relihiyoso niya at niloloko lang niya ang kanyang sarili. Ang pagkarelihiyosong itinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito, ang pagtulong sa mga ulila at mga biyuda sa kahirapan nila, at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito.